afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jam, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is April 23, 2026 at tayo ngayong una papunta dyan sa may Santa Lucia Mall, dyan sa may Marcos Highway, corner ng Felix Avenue sa Isidro Cainta, Rizal. At dadalhin po natin yan sa may Go Hotel Mandaluyong po yan, sa may Cybergate Central Complex, corner ng EDSA, Barangay Layan, Mandaluyong. Okay, magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Disclaimer lamang po, ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger, kaya nga naman sakali man po na may marinig kayo mga pangalan na lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government or private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Babalik pa tayo mga ate po. Makinig tayo ng mga nagbabagong balita. Hindi mo nabibigyan ng chance na maging parte ko ng tupad. Sabi ko kayo ng tao sa tupad. Kung pwede nga lang kami nila doon na magpalit sa katupad, diba? Saan ka pa? Kukuha ka lang ng 2 pirasong dahon. Tapos nilalagay mo sa sako. Tapos picture ka na doon. Sabihin hindi ganun ha. Minsan, nakakasuto nga ako minsan kasi nakikita sila ng tao na ginagawa nila yon. May basura na talagang totoong basura, hindi sila mawalis-walis. Kukuha sila ng basurang, I'm sorry, parang malinis na basura. Tapos yun ang ilalagay nila sa tabi nila. Tapos kunyari nagwawalis. Bastos, diba? No-noten sa mga sana nakikita nyo na nakikita kayo ng taong bayan, ng mga kapitbahay nyo, ng mga tsuper, ng mga nasa paligid nyo. Nakakahiya po kayo sa totoo lang, sir, ma'am. Yung mga ganitong ugali na mga nasa ilalim po ng tupad, nakakahiya. Good PM po, Ma'am Lourdes. Palusong din sila sa mga daluyang, palusungin din sila sa mga daluyang tubig at pagsilupi ng mga basura. O pwede rin yun kasi ibayad di ba? O pwede isama sa mga sa mga coastal areas, diba? O ito, linis tayo ng mga basura, sa mga estero. Ma'am Lourdes, ang tupad dito sa Valenzuela, lakad ng lakad, tapos picture ng picture, naka-make up. Okay lang yan, basta naka-make up, okay lang yan, naka-lipstick, di ba? Basta sa trabaho, naglilinis maayos, di ba? Actually, ano yan lalabas yan sila, wala pang init. O, nakikita ko talaga, binuin ko, inaanin, tapos sinususulat ko. Kapag yan, baka pwede na ako rin. Okay, mga kasama, maraming salamat sa sinahan. Sana ako panahuli natin, pinaturan ko dito yung yabi. Ano po, kaya lang meron pong pagbabago. Oo, so, abangan na lang bukas na makasama ko natin si Senador Antonio Trillanes para masagot naman yung pahayag po ng pinihilakan. Mga kasama lang, ikaw mula sa Green Hills sa San Juan, Metro Manila, Philippines, ako si Radyo Man Lourdes, and Caro. CXL, Pulso, Metro! Oras, natakalas 4. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. That time check was brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified world-class quality. Double Plus Gold. Nga pala, binubuan ako ng bukol sa akin. Susubukan ko. No. Oo, 2 bukol sa 3 times a day. Sa loob ng 3 buwan, ang bukol ni susuko. Double Plus Gold. Mas pinalaga, pinagali, pinangkusa. Double Plus Gold. Double Gold Coffee Mix. Ako po si June, ay pa talagang tatlong ng pag-good coffee mix. Tamis, tapak, aroma ay talagang napakaswabe. Sulit talaga ng Santon Good Coffee Mix. Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, nalaka, at gaganda ka pa ang sa kapya. Santon Plus Herbal Capsules. Ako si Joseph, 5 years na akong Santon Plus Herbal Capsule user. Walang ibang gamot na nakapagpagaling sa aking cirrhosis of the liver. Hindi, Santon Plus Herbal Capsule lang. The best talaga. Santon Plus Herbal Capsules. Ito ang DCXL News. 558 kilos. 6 na dekada. Maaasahan sa balita at serbisyo publiko. Ang himpilan ng
sa Mega Manila. Live sa radyo at online. Ang bawat pananaw at opinyon ng susunod na programa ay hindi sumasalamin sa pananaw at opinyon ng DCXL 558R FM Networks at ng management. Oras na para ating pag-usapan ang pangangalaga ng ating mga kalusugan. Mula sa First Nature Corporation, inihahandog ang kaagapay sa kalusugan. Mga kaibigan, ngayon pong hapong ito ay pag-uusapan natin ang tungkol sa Optibio B. Actually, sasagot tayo ng mga tanong ninyo na pinadala dito sa ating text line para mas makilala natin itong magandang natural eye supplement na ito. Kaya samahan niyo po kami isang buong oras sa ating pong tuloy-tuloy na mga talakayang pangkalusugan. Dito lamang sa Kaagapay sa Kalusugan! Transaksyon ng mga bank accounts ng BICE kabilang ang 33 suspicious at mahigit 600 covered transactions ni VP Sara at ang asawa niyang si Attorney Franz Carpio. Ayon sa ni VP Sara, malinis ang kanyang service record. 1,000 ang lahat ng kanyang pera at ari-arian. Ang bawat sentimo ng kanyang ari-arian ay ititimo ang galingan at may kaukulang dokumento. Ibinida rin ng Vice Presidente na hindi siya kailanman nagkaroon ng kaso paggamit ng pondo ng bayan. Nagpasaring din si VP Sara sa mga tinawag niyang totoong magnanakaw na anyay nagpapasok ng pera sa maleta sa halip na sa bangko. Kumpiyansa naman ang defense team ni Vice Presidente Duterte na may papanalo ng kanilang kliyente ang kinakaharap na impeachment case. Balita at Radyo Patrol, John Garner, come! Tony, tiwala ang mga abogado ni VP Sara na maipapanalo nila ang pinakaharap na impeachment ng vice-presidente. Sa press conference, sinabi niyang defense team, spokesperson Michael Powa na sigurado silang masasagot ang mga aligasyon laban sa pangalawang pangulo sa tamang forum. Nanindigan din sila na hindi dadalo ng vice-presidente sa susunod na pagdinig ng House Justice Committee. Her attendance, or I say non-attendance, is based on the position of the defense regarding the jurisdiction or the lack thereof in terms of the type or the nature of proceedings that are being conducted. So I think kaya nga sila publiko na lang niya yung statement niya. Pero hindi ibig sabihin nito na ayaw lumiskuntin o sumagot ang ating vice-presidente sa panatang. Samantala, sinabi ni Powa na hindi mapinal ang desisyon ng Komisyon Onig na nagpapakahuli ng 375 billion pesos na halaga ng confidential fund ng Office of the Vice President. Ikinip niya na may mga legal remedies sa ng pwedeng tulad ng pagkain ng compensatory consideration o pag-akit ng kaso sa Supreme Court. Ayon kay Powa, hanggang sa ngayon, hindi pa umano sila nakatatanggap ng kopya ng Notice of Disallowance. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, John Garner, CFM. Maraming salamat, John Garner.
Naniniwala naman ang House Justice Committee na hindi lang naabot kundi nalampasan pa ang kinakailangang batayan para sa probable cause o sapat na basihan sa impeachment complaints laban kay Vice Presidente Duterte. Sinabi ni House Justice Committee Chair Jervin Luistro na lumabas sa mga dokumentong ipinresenta sa pagdinig nila kahapon na hindi tugma ang mga bank transactions ng Vice Presidente at ang mister na si Attorney Manasseh Carpio sa kanilang pinagsamang net worth. Bukod pa niya ito sa non-disclosure ng cash at bank deposits ng 6 na taon. Gayon din ang Notice of Disallowance ng Commission on Audit para sa confidential fund ng OVP na nagkakahalaga ng 448 million pesos. Ayon kay Congresswoman Luistro, posibleng pagbotohan na ng Justice Committee ang probable cause sa pagtatapos ng pagdinig sa April 29. Kung wala nang ibang concerns ang majority ng justice members, we should be ready to vote at the end of the clarificatory hearing on April 29. So far, wala naman tayong nare-receive na request from the justice member for additional schedule of clarificatory hearing. So I'm inclined to believe that they are satisfied already with the 3 hearing dates. Para naman kay dating Senador Antonio Trillanes, sapat na ang findings ng Anti-Money Laundering Council para masating na probable cause ang mga reklamo. Lumalabas dito na nagsisinungaling si Sara Duterte. Hindi siya nagdedeklara sa akin niya, impeachable offense yun, at meron siyang ill-gotten wealth na impeachable offense din. Kung ngayon nakikita na kurakot siya, hindi yan ibig sabihin natin kung wala kang basis. Hindi, noong palang kurakot na siya. Inaasahan mailalabas na sa susunod na linggo ng International Criminal Court ang desisyon sa confirmation of charges para kay dating Pangulong Duterte kaugnay sa kasong crimes against humanity sa kanyang war on drugs. Kahapon pinagtibay ng ICC Appeals Chamber ang jurisdiksyon sa kaso ng dating Pangulo kung saan ibinasura ang 4 na apela ng defense team. Ikinatuwa naman ng mga kaanak ng biktima ng drug war ang desisyon ng ICC Appeals Chamber at tiwalang hahantong sa paglitis ang kaso. Sobra kaming masaya, pero siyempre alam namin na mahaba po ang laban, kaya inaasahan po namin na yung iba na hindi pa po talaga lumalabas at magsasalita ay hihikayatin din po namin dahil ito na po yung tamang panahon. Hindi naman ikinagulat ni dating Senador Antonio Trillanes ang desisyon ng ICC Appeals Chamber na tultukan na ang paghamon ng kampo ng dating Pangulo sa kapangyarihan ng ICC na litisin ang kanyang mga kaso. Samantala, hindi pa tiyak kung mawawala na ng saysay ang consolidated petition sa Korte Suprema ng mga anak ni dating Pangulong Duterte na humahamon sa jurisdiksyon ng ICC. Ayon sa Supreme Court, kailangan pang hintayin ang desisyon ng mga magistrado sa petisyon. Bumuelta naman si Veronica Kitty Duterte sa mga kritiko ng kanyang amang si dating Pangulong Duterte. Sunod ito ng desisyon ng ICC Appeals Chamber na pinagtibay ang jurisdiksyon sa kasong crimes against humanity ng dating Pangulo. Sa panayam sa The Hague, iginiit ni Kitty Duterte na marami pa rin ang nagmamahal umano sa ama kahit na ipasura ang apela sa jurisdiksyon. He will live longer than you think. His immortality will be seen on the minds and in the hearts of every Filipino he has saved. If you think you will win, no, you will not, because either way, Invictus. Wala pa rin nakikitang dahilan si Pangulo Marcos Jr. para bumalik ang Pilipinas sa International Criminal Court sa kabila ng desisyon sa jurisdiksyon sa kaso ni dating Pangulong Duterte. Balita mula sa Malacanang, atin ni Radyo Patrol, Christian Yusores. Christian. Tony, para kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr., hindi pa rin babalik ang Pilipinas bilang miyembro ng Rome Statute sa kabila ng desisyon ng International Criminal Court na nag-iit sa kanilang jurisdiksyon sa kasong crimes against humanity ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ayon kay Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro, batay po yung pag-uusap nila ng Pangulo ay hindi pa ito na itaasigan para bumalik ang bansa sa Rome Statute. Binigyan din naman ng panaklo na ang pagpapadala ng ng gobyerno ng Pilipinas kay Duterte sa dahil ay hindi para pupunan ng tutos ng ICC kung di nakabatay sa mga umiiral na batas ng bansa at hinggang pagkilalasreso ng Estado at ng Interpol. Matalas naman ang sagot ni Castro sa para ng abogado ni Duterte na si Attorney Nicholas Kaufman matapos buhay ang
CNN. Maraming salamat, Christian Suarez. Tiniyak naman ang Malacanang na tutugon ito sa utos ng Korte Suprema na magkomento sa petisyon humihiling na maglabas si Pangulo Marcos Jr. ng kanyang medical records at sumailalim sa isang hair follicle drug test. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, ilalabas din ang kopya ng komento kapag sumagot na ang ehekutibo sa utos ng Supreme Court. Inihain ng grupo ni dating House Speaker Pantaleon Alvarez ang petition for mandamus sa Korte Suprema. Nalayong institusyon ang Pangulo na sumailalim sa physical and mental examination kabilang na ang hair follicle test. Una nang nag-jumping jack at nag-jogging ang Pangulo para patunayang maayos ang kanyang kalusugan. Nananatili pa sa Pilipinas si dating House Speaker at ngayon Leyte First District Representative Martin Romualdez. Ito naman ang nilinaw ng abogado ni Romualdez kasunod ng ipinalabas na precautionary all departure order ng Sandigan Bayan alinsunod sa hiling ng Office of the Ombudsman. Mag-aaralan naman nila ang legal remedies kaugnay ng kautusan. Pinabulaanan din nila ang ulat na tinangka o manong tumakas ng dating speaker at muling iginiit na sumunod sa tamang proseso ang mababatas para sana sa 4 na araw na medical check-up sa Singapore. Iwala ang Malacanang na hindi paninisip ang pahayag ni dating Speaker Martin Romualdez kaugnay ng issue sa national budget. Kasunod ito ng pahayag ni Romualdez na ang Executive Department ang may command responsibility dahil ito ang may kapangyarihang magpatupad ng mga programa sa pambansang pondo. Iginiit ni Palace Press Officer Claire Castro na hindi nababahala ang Pangulo sa pahayag ng kanyang pinsan na hindi umano maituturing na pag-atake sa kanya. Dumistansya naman ang Malacanang ng matanong hinggil sa ugnayan ng magpinsan. Nakasalalay sa mataas at sa proseso ng Czech Republic ang timetable sa pagpapauwi sa Pilipinas kay dating Congressman Sal Dico. Balita mula sa DOJ at Diraj Patrol, Steve Ras. Saudi malaki ang may tutulong ng pulong ng mga opisyal ng Pilipinas at Czech Republic para masulit ang lahat ng posibleng legal na hakbang para may balik sa bansa ang wanted na si dating Congressman Sal Dico. Sa interview sa DOJ, sinabi ni Justice Spokesperson Attorney Paul Martinez na malalaman sa magiging dialogo kung deportation, extradition o ang paggamit ng United Nations Convention Against Corruption na nilagda ng Pilipinas at Czech Republic ang magiging paraan para sa pauwi Dico. Dinig ng DOJ na bagaman determinado ang gobyerno gamitin ang lahat ng lehitimong legal na remedyo na nakaraling pa rin sa patuloy na pag-uusap at sa mga umigiran na proseso sa batas ng Czech Republic at international law ang timeline at paraan ng pagbabalik Dico. Ngayong araw, lilipat patungong Czech Republic si Judge Secretary Frederick Vida kasama si State Council Dennis Chan at mga opisyal ng Philippine Center of Transnational Crime at Department of Foreign Affairs. Di matiyak kung kailan sila makapabalik ng bansa, ngayon din kung makakasama si Dico sa pagbalik sa Pilipinas. Yan ang balita ko sa mga Maraming salamat, Steve Ras. Sinita ni Vice Presidente Duterte ang Office of the President sa anyay last minute na pagpapalabas ng Travel Authority para makabiyahe siya sa ilang bansa kabilang ang the Netherlands, South Korea, UK at iba pa. Nakatakda sana ang biyahe ng Vice simula ngayong araw hanggang sa 15 ng Mayo. Pero kahapon lang umano nilagdaan ni Executive Secretary Ralph Recto ang kanyang hiling. Sinabi ng Vice Presidente na nagbago ang kanyang mga plano dahil wala anyang kasiguruhan kung papayagan siyang bumiyahe. Magsusumitian niya siya ng bagong request at pinatitiyak sa Office of the President na maipoproseso agad ang mga dokumento. Itinanggi naman ng Malacanang na last minute ang pag-aproba sa Travel Authority ng Vice Presidente. Sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na kadalasan inaaprobahan o inilalabas ng Travel Authority ng isang opisyal isang araw bago ang nakadakdang biyahe. Normally po mga 5 working days inaayos. At pagka ang Vice Presidente naman ang humihili, hindi naman niya tinatanggal. So, hindi po siya dapat issue. So, ang issue na lang dito, sabi nga natin, we expedite the travel request. No? We usually expedite the processing of the travel request. What matters most now, no? Bakit nagbago ang isipan ni Pangulo or rather ni dating ni Vice Presidente? What made her change her mind is the 6.7 trillion question. Inaasahang
mapapabilis ang paglagda sa mga alituntunin sa Pogo ban ang pagpapasara ng iba pang iligal na operasyon, mga Pogo sa Pilipinas. Balita mula sa Senado at Radyo Patrol, Robert Mano, kayo Robert. Iniwala si Senator Joel Villanueva na magiging mabilis sa mga pagkilos ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAO sa mga susunod na buwan para tuluyang linisin ang mga nahiwag kalat at kalaman ng mga Pogo sa bansa. Ito matapos lumagda ang mga kinaukulang ahensya ng pamahalaan sa pangunguna ni Executive Secretary Ralph Recto sa Interagency Standard Operating Procedures para sa implementasyon ng Pogo ban. Nagpasalamat si Villanueva sa Administrasyong Marcos dahil sa pagbibigay halaga sa tungkulin ng PAO at Department of Justice bilang tagapagpatupad ng pulisiya kontra Pogo. Ay sa Senador, walang ambag ng mga Pogo sa lipunan na ani ng dalapan ng problema tulad ng krimen at iba pang iligal na gawain. Inilubog lang anya ng mga Pogo ang Pilipinas sa Pubunoy at malaking halaga ng pinsala ang itinulot sa mga Pilipino. Bilang isa sa mga may akta ng Anti-Pogo Act sa Senado, ikiniti Villanueva na halos 100 bilyong piso ang nalugi sa pamahalaan dahil sa operasyon ng mga Pogo sa bansa. At iyan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Robert Mano, DZMM. Maraming salamat, Robert Mano. Itinuloy ng Grupong Manibela ang ikatlong araw ng tigil pasada bunsod pa rin ang mataas na presyo ng produktong petrolyo. Sinabi ni Manibela Chairman Mar Balbuena na kahit wala na ang mga inorganisang strike center, hindi pa rin bumabiyahe ang ilang miyembro dahil inaasikaso ang mga hinihiling requirements ng gobyerno para sa master list ng mga ruta at makompleto ang mga dokumento para sa prangkisa. Ayon kay Balbuena, pansamantalang isinantabi ang aktibong protesta para matiyak na makakapagpatuloy ang kanilang operasyon sa hinaharap. Nagbabala naman ang grupo na posible pa rin ang mga susunod na protesta depende sa paggalaw ng presyo ng produktong petrolyo. Mga kapamilya, nakararanas na ng drought o tagtuyo ang 15 probinsya sa Northern at Central Luzon. Kabilang dito ang Abra, Apayao, Benguet, Ifugao at iba pa. Ayon sa Pag-asa, nangyayari ang tagtuyot kung mas mababa na sa 60% ang pag-ulan sa tatlong magkakasunod na buwan. Nauna nang naglabas ng El Nino Alert ang Pag-asa kung saan halos 80% na ang tsansang magkaka-El Nino ngayong taon at tatagal sa mga unang buwan ng 2027. At susunod, dalawang barko na may sakay na 15 Pinoy seafarers hinarang ng Iran sa Strait of Hormuz. At sisilipin natin maya-maya ang lagay ng trapiko sa ilang lansangan sa Metro Manila sa pagbabalik ng headline sa hapon. Oras po natin. Oras na dito sa inyo ng Everest Appliance, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest. Headline sa hapon. Basta AM, DZMM. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Blemex Forte European Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Blemex. Ang galing! Pagmatagalan. Parang tayo lang Everest Appliances. Babe, ano ever best decision mo in life? Siyempre, building a home with you. Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Everbest from Everest. Basta AM, DZMM. Airport na kami, sa kana. 10 a.m. na. Ha? Di ba mamaya kami pag-flight natin? Ay, malabo. Tingin ko sa ticket fee, pag-flight natin. Para malinaw. Categorized check for City Facilities, expert eye care, affordable highway. Go to EO Executive Optical. EO, all your optics. Panalo ang hapon mo. Mula Lunes hanggang Biyernes. Balikan ang mga kwento ng nakaraan sa FMK sa DZMM. Alas 12:30 ng hapon. Alamin ang mga karapatan at wakas na pagprotekta sa inyo sa Hello Attorney. Kasama si Attorney Noel Belgrano at Michael Aquino. Alas 1 ng hapon. Agarang aksyon ngayon ang hatid naman nila Tita Winnie Cordero at Rock Dennis. Alas 2 ng hapon. At ang nararamdaman, pwedeng ikwento yan dahil ako to. Yung siyang Abby. Alas 3 ng hapon. Updated ka pa rin sa mga balita mula Luzon, Visayas at Mindanao sa Headline sa hapon. Kasama si Tony Velasquez. Alas 4 ng hapon. Aalamin ang iba't ibang pananaw ng eksperto at taubayan sa ATM. Tanong Pilipino. Kasama sila Sandro Ochoa at Maan Makapagal. Alas 4:30.
at walang sawang paglilingkod ang PPD Patrol alas 6:30. Puno ng sigla ang inyong araw kapag nakatutok sa DCMM Radyo Patrol 6:30 at DCMM Teleradyo. Basta AM, DCMM. Tony Velasquez. Headline sa hapon. Headline sa hapon. Oras po natin, 4:22. This time was brought to you by EO Executive Optical. For expert eye care, come to EO Executive Optical. EO Executive Optical. Love your eyes. Traffic report. Traffic report. Mga pamilya, alamin natin ang lagay ng trapiko sa ilang kalsada sa Maynila. Ang detalye mula kay Radyo Patrol, Bert Dizon. Bert! Uli na natiling maluwag ang trapiko sa ilang pangunahing kalsada sa Maynila. Mula sa Espanya Boulevard, asahan po ang banayan at takbo ng mga sasakyan na magtutuloy-tuloy hanggang sa Quezon Boulevard. Maluwag din po ang uso ng trapiko pagdating ng Public Workers Avenue, particular sa northbound lane. Pero, asahan po ang konting pagbagal sa southbound lane sa tapat ng Manila City Hall at Kantilla ng Katipunan. Para na po sa mga motorista, bawal po sa mga kalsada ngayong Webes mula alas 5 ng hapon hanggang alas 8 ng gabi. Ang mga sasakyang nagtatapos sa plakang 7 at 8 habang patuloy pa rin po na umikiral ng contact apprehension funds sa mga lugar na sakop ng MMDA. Para sa traffic report na kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol. Bert Dizon, DZFM. Maraming salamat, Bert Dizon. Headline. Mga kapamilya, dalawang barko na may sakay na 15 Pinoy seafarers ang hinarang ng Iranian Revolutionary Guard habang papalabas sa Strait of Hormuz. Balita mula sa Quezon City at Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly! Muli kinumpirma ng Department of Migrant Workers na dalawang container ships na may sakay na 15 Philippine seafarers na hinarang ng Iranian Revolutionary Guard habang palabas sa Strait of Hormuz. Ayon kay DFW Secretary Andrea Bagdap, may 10 Pinoy sa unang barko at 5 naman sa ikalawa at kasalukuyan silang nasa Iranian coastline sa ilalim ng otoridad ng Iranian Forces. Kabila ng insidente ng DFW na ligtas at nasa maayos na kalagayan ang lahat ng seafarers. Sinabi rin ng EDSA na patuloy sila nakikipag-ugnayan sa mga pamilya ng mga seafarer pati nasa manning agency at ship owner. Ayon sa DFW, inaasahan pa rin ito at papayagan din maalis ang dalawang barko. At yan, ang balikan kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, PBB. Maraming salamat, Kelly Cordero. Inilunsad ng Philippine National Police Academy ang mas agresibong reforma kasunod ng panibagong insidente ng casing sa mga atente nito. Balita mula sa Kamkrami at Radyo Patrol, Marlene Pachelos. Marlene. Tony, pinaputol si PNP Chief Police General Jose Magancia Tatos Jr. pagkapatupad ng mas agresibong reforma sa loob ng Philippine National Police Academy matapos matutunan ng panibagong insidente ng casing sa mga kadete nito. Magiging bahagi nito ang pag-ibig sa pagkapatupad ng Anti-Levy Act of 2018 na sabay ng pagkapalakas ng internal safeguard na layong mabuwag ng tuluyan ang kultura ng karahasan sa ilalim ng tanggalan ng brotherhood. Una ng sinabi ni PNPA Director Police Brigadier General Rodrigo Maranan na nagtutupad ito ng total segregation sa mga kadete ng bawat class kung saan ilipat ang kanilang mga baral upang masipuro na bumabatayan sila ng kanilang mga tactical officers at assistant tactical officers habang maglalagay din naman CCTV sa lahat ng sulok sa akademya na mayroong ibang aktibidad ng mga kadete. Kasabay nito, sinasasabihin nilang tatay si PNPA Director Maranan na malalimang investigahan ang panibagong pangmamaltrato na diskubre sa akademya. Yan ang balita kumpirmado, sigurado. Ito, Radyo Patrol, Martin Padierno, DZFM. Maraming salamat, Marlene Pachelos. Makikipagtulungan ng Metro Manila Development Authority sa mga barangay unit para mahuli at ng kanilang mga CCTV camera ang mga magkakalat sa kalsada sa ilalim ng No Contact Apprehension Policy o NCAP. Sinabi ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na sapat na itong palugid para bigyan ng babala ang publiko sa pagpapatupad ng polisiya. Bukod sa mga kalsada, tututukan din ng NCAP ang mga lugar na may estero kung saan madalas tinatapon ang mga basura na nagiging sanhi naman ng pagpara sa daluyan ng tubig. Sisimulang ipatupad ang
naturang polisiya sa susunod na linggo. Aba, mga kapamilya, nagtantanda muna bago na hold up. Ganito ang ginawa ng isang lalaki sa Indian National na naningil ng utang sa Barangay San Juan sa Cainta, Rizal. Nakunan ng CCTV ang suspect na nakatayo sa iskinita na tila may inaabangan at nag-sign of the cross pa habang may hawak na kutsilyo bago hold upin ang biktima. Hindi na nakapalag ang biktima kaya napilitang ibigay ang 5,000 pisong cash. Agad naglakad palayo ang suspect na parang walang nangyari matapos ang insidente. Nanawagan naman ang barangay sa suspect na sumuko na at ubusan dati ng nakulong dahil sa pagnanakaw ng pinto. Sa Maynila, arestado naman ang isang lalaki matapos magsinungaling sa pulis na siya ay tinukot at natakayan ng 65,000 pesos sa isang mall. Sa follow-up operation ng Manila Police District, na-discovering walang nangyaring kidnapping. Umabing kalaunan ng suspect na naipatalo sa sugal ang pera na nakalaan sana para sa pagproseso ng kanyang visa bilang seaman at natakot na malaman ito ng kanyang misis. Dalawang sasakyan ang sumalpok sa isang mall sa Pampanga. Sa investigasyon, naapakan umano ng driver ng SUV ang silindador kaya bumangga ito sa nakaparadang isa pang sasakyan at pareho silang dumiretso papasok sa loob ng department store. Wala namang nasaktan sa insidente pero nag-iwan ng malaking pinsala sa bahagi ng mall. Ay mga kapamilya, may panibagong Uy Philippines moment dahil pasok bilang World's Best Chicken Dish ang inasal at adobong manok. Ayon po yan sa Taste Atlas. Nanguna ang inasal na manok bilang Best Chicken Dish sa Southeast Asia at pumangatlo sa buong mundo habang pumasok naman sa ika-6 na pwesto sa Southeast Asia at 40th spot sa global ranking ang adobong manok. Kilala ang inasal sa smoky at malinamnam nitong lasa mula sa marinade na may suka, tanglad, bawang at luya. Habang tampok man sa adobo ang kombinasyon ng alat, asin at bahagyang tamis. Ayon sa Department of Tourism, malaking bagay ang pagkilala sa pagpapalaganap ng kulturang Pilipino at oportunidad sa food industry. Handa na ang briefcase at si Banker sa pagbabalik ng iconic kapamilya game shows na Deal or No Deal. Tuwing weekend, ipalalabas ang mga pinakabagong episode ng game show simula ngayon sa darating na Abril 25 at 26. Kasabay ng pagbabalik ng show ang comeback ng pambansang host na si Luis Gonzalo kasama ang 20 lucky stars na hawak ng briefcases. Ipinasilip na rin ng mga contestants sa makikipagtawaran sa offer ni Banker bago magdesisyon kung deal or no deal. At yan ang mga headlines kahapon hanggang bukas. Ako po si Tony Velasquez ang inyong kapamilya. Headlines sa hapon. Headlines sa hapon. Oras, 30 minuto makalipas ang ika-4 ng hapon. Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex. 4:30 na! 8 p.m. na! Mga good news at bad news para sa lilinawin, sisimplihan, pagkakaanin, pasasayahin natin. ATM. Anong tipo? Tuwing hapon. Kasama sina Man Makapagal at Sandro Ochoa. ATM. ATM. Anong tipo? Dito lamang sa solid na CCMM Radyo Patrol 630 at DZMM Elevacio.
adjust ang monitor. Ilagay ang monitor. Hello muna sa mga nasa Facebook ngayong hapon. Thank you sa panonood ninyo, ha? Si Ma'am Antonina, present yan. Si James Romero, sino yan palagi? Sabi ni Bel Velandez, di ba sa kuha ng sigarilyo by morning? Totoo po, meron. Mandato yan Yes. ng batas. Oo. Pero malaking porsyento pa rin talaga ang nagyoyosi. Sa totoo lang, malaki na rin po ang nabawas. Oo, sa mga smokers at kaya lang siyempre, ang gobyerno habang hindi na-stop yung bisyo, pinagkakitaan sa buwis. Kaya may tinatawag tayong sin tax. Syntax, di ba? Ewan ko ba, yan na pala. Total, hindi mo mapigilan yung iba eh. Naku, Gusto talaga magpakamatay eh, di ba? Tapos manawagan kayo na tigilan nyo na ang bisyo. Hindi. Paano ka titigil? Accessible sa lahat. Bata, matanda, accessible ang sigarilyo. At ang masama doon, yung mga magulang, vape. inuutusan ng mga bata na, bili mo ako sigarilyo doon sa kanto. Yan, matagal na. So para sa bata na araw-araw nakikita ang magulang niya, tapos siya mismo ang nakakahawak dahil siya yung pinabibili, again, nanonormalize sa kanya yung bisyo. Ayun, yun ang hindi kagandaan. Pero yung iba naman, talagang ayaw nila. Nakita nila ang epekto niyan sa katawan ng kanilang mga tatay. Hindi ko kagayahan sa tatay. Sige, maganda yan. Sandali, babalik ko kami. Alora muna natin. Elora. Alas 4:33 na unang hapon, labanan ng fake news. Dapat totoo. Ang oras na ito ay inihatid sa inyo ng Immunomax. Double way sa Double B. Super Radio, DZBB, Balita Totoo. DZBB, number 1 sa Mega Manila. Yolo Pascual po. Minsan napapabayaan natin ang kalusugan ng ating atay. Liver Gold, araw-araw. May milk thistle at vitamin B complex para malinis ang atay at tumuy ang sigla. Take charge of your liver's health. Liver Gold. Love your liver, live your life. Delivery of vitamin B complex is the generic name of Liver Gold. Symptoms persist. The journey to crown the next Miss Universe Philippines begins. Playtime Entertainment presents Miss Universe Philippines 2026, celebrating Filipina confidence and excellence. Follow the journey on Playtime Entertainment Facebook. Playtime Entertainment, born for happiness. Playtime Entertainment, born for happiness. Nakilala ko si Power Cells 12 years ago because I am asthmatic. Ako kasi yung radio personality na hindi mo ako maka-endorse kung hindi ko nasubok sa sarili ko. Sinubok si Bing Papi Arakel noong panahon ng pandemic. Naging kasama ko sa panahon na laban na yun ay ang Power Cells Herbal Capsule. Ako si Erlinda Bing Papi Arakel. Nagtitiwala kay Power Cells. Dahil kay Power Cells, ako ngayon ang sandigan. Mahalagang paalala, ang Power Cells brand ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. May mga araw talaga na ang bigat. Yung ramdam ko ang pananakit ng katawan. Maging pamilya at kaibigan, walang takas sa sakit ng katawan. Buti na lang, may Fast Relax. And they want to share the relief. You too can share the relief. Fast Relax, may ibuprofen at paracetamol. Share Fast Relax. Share the relief with the ones you care about. Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fast Relax. If symptoms persist, consult your doctor. Galvanized iron sheets ba ang kailangan nyo? Hanapin ang tatak, Sumo GI Sheets. Sumo ang deserve mo. Sumo brand GI Sheets with lock-forming quality. Sumo brand GI Sheets. Sino dito ang nangangailangan ng haplos? Ito pwedeng i-haplos dito, i-haplos doon. Hap lotion. Ang lotion na pwedeng ipahid sa muscles matapos ang magkapong trabaho. May sangkap itong mangosteen at moringa. O i-hap lotion mo na yan. Ang hap lotion ay available sa Mercury Drugstores nationwide. Mga kapuso, ako po si Melo Del Prato. Salamat mga kapuso sa inyong gising na gising at buhay na kamalayan sa mga usapin ng bayan. Magkakapuso tayo mula umaga hanggang gabi, araw-araw. Dahil dito sa Super Radio DZBB, walang kinikilingan, walang pinoprotektahan. Noon at ngayon, serbisyong totoo. Pare, doon ang punta mo. Bibili ako ng Health Max Care Capsule. Health Max Care Capsule? Yes, pare. Food supplement ito na may grapeseed, acai berry, acerola, wolfberry, butterberry, cranberry, raspberry, bilberry, at mangosteen. Alaga ako sa Health Max Care. Yan ang gusto ko. May berries na, may mangosteen pa. Bibili na din ako niyan. Ang Health Max Care Capsule ay mabibili sa Mercury Drugstore nationwide. Para sa katanungan, mag-text o tumawag sa 0922-802-6505 at 8400-5266. Mahalagang paalala, ang Health Max Care ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Number 1 sa Mega Manila. Super Radio DZBB, Balita
ngayon, kumustahin natin ito pong Dami nasusunog na sanitary landfill. bakit ba yan? Ano Oo. bang dahilan? Dito sa Nabotas na, kaya may mga abiso ilang linggo na na magsuot daw tayo ng face mask dahil unhealthy, hindi maganda ang hangin. Kalidad ng hangin. Ang kalidad ng hangin dito sa Metro Manila. Kaya alamin ho natin kung patuloy pa ba, ito pong nakikita nyo dyan, lalo kung malapit-lapit ko sa Nabotas. Quezon City, unhealthy daw hangin dito, partner, di ba? Doon sa mismong Nabotas, sabi ni Dr. Daisy Padilla, nahihirapan na sila doon na huminga. Tapos kahit daw naka-face mask kasi bukod doon sa mausok, hazy, ang paligid, ay ano daw, ang baho daw, Kasi nga plastic na susunog, halo-halo na. Iba yun, kahit sa bahay nga lang, pag meron mga susunog ko doon ng basura, which is bawal na bawal, pag nalangap nyo ho yun, ako po, sakit sa ilong, sa baga, ha? Kaya ang epekto ho sa katawan, yung usok, tsaka sumabay pa itong init ng panahon ngayon, atin pong kausapin ang Department of Health muna sa oras na ito, ha? Yan, si Yusek Albert Domingo nasa linya natin, spokesperson ng ating Department of Health. Yusek, magandang hapon po, Double Wang sa Double B. Magandang hapon po, Yusek. Magandang hapon, Double Weng. Magandang hapon sa lahat sa mga kapuso na nakikinig at nanonood sa atin. Okay, ito po ang problema natin bukod doon muna sa napakainit na panahon, di ba? Pero yung problema muna natin dyan sa may bahagi na Nabotas, hindi na lang Nabotas problem ito, kundi Metro Manila. Malaking bahagi ng Metro Manila as far as Bulacan pa. Dahil po yung usok na dulot ng sunog, na hanggang ngayon hirap pang totally apulain, ay nagkakaroon na po ng negative effect sa mga residente. Paano bang pangangalaga sa katawan ang dapat gawin? Senator Antonio. Ay, ganun nga yun kasi siyempre matagal na nga sinasabi ni Senator Trillanes na kagaya nga ng sabi nyo, pero parang pag hindi mo kasi nakita yung prueba o yung supporting document na opisyal dito parang balita na lang yun na sunod-sunod na nauulit-ulit hanggang nung lumabas mismo yung official sabihin natin na document o official na pahayag ng mga otoridad na humahawak sa mga dokumento nito. Ito, ibang usapan yun. Kasi before, parang ganun lang yung pagtanggap dun sa mga sinasabi ni Senator Antonio Trillanes. Unlike kahapon, na kung saan mas pinabigat pa dahil maliban dun sa mga inilahan niya dun sa affidavit niya, no? Kasama pa yung ibang mga affidavit nung ibang may kinalaman din, ang pinakamabigat dito yung nag-match yung hindi man lahat, pero hindi biro yung 18 accounts ang nag-match dun sa dala-dala ni Senator Trillanes tsaka dun sa record ng AMLAC. Well, siguro totoo nga yung alam ni Senator Trillanes na doon na dahil nasa isang official na record. So, ganun siguro nga ibig sabihin noon. Nag-match. Pero attorney, binabanggit na natin may tayo yung Sara kanina na 10 years ago pa yun nilabas sa Trillanes. Ano po ba yung bago ngayon? Well, ang alam kong nilabas kasi, di ba, parang yung mga at least yung match na AMLA record, di ba, yung mga nai-deposit mo sa account niya over the years na isa pa nga ata na hindi ako nagkakamali 2005, no? Parang 2003 pa yata. Hanggang ngayon, so ang AMLA naman naimbitahan silang magpakita ng ano yung nasa kanila, wala silang ibang interpretasyon na sinasabi kasi ang trabaho nga lang naman nila mag-monitor. Ayun ang na-monitor nila. So ano ibig sabihin niya? At may sinasabi si Senator Trillanes na ito nga ay maaaring galing sa kung saan man. No? Ibang usapan naman yon, of course, no? Kailangan patunayan yon. Pero ang importante kasi dito nagkaroon ng matching. Diba? Yung aligasyon at yung official record. Pero siyempre, sa ngayon, hindi pa ganun ka-conclusive yun at kailangan magkaroon ng pagpapaliwanag na. In other words, ang pinaka-kwan dito ay kailangan mapaliwanag ng kampo nila Vice President Duterte kasi mukhang may punto. Ika nga. Attorney, sabihin na natin hindi na ganong nakabibigla sa panig ng dating Pangulo Duterte, si Sara Duterte, si Pulong
government official ito eh. Nagiging prone lagi sa ganyan eh. Pero dun sa even yung asawa at saka yung anak, normal ba yun? Na makatanggap din ng ganitong kalaki ng pera? Well, pwede natin sabihin may mga negosyo, no? Kasi hindi naman bawal magnegosyo ang mga kamag-anak, ano? Pero yung halaga kasi, medyo malaki-laki for a public official, di ba? Kaya hindi naman natin sinasabing tapos na yung usapan dito. Pero may pananagutang at least paliwanag. At may paliwanag yun. Kundi, ang epekto nun, may problema talaga. At saka hindi po ba pumapasok doon sa moralidad na bakit kay government official, ano may pumapasok na 6.7 billion na halaga sa bank account mo? Sa government official talagang dapat naka-account kasi yan eh. Alam naman natin yung requirement ng SALN, lalo kung incumbent ka. Dapat naka-reflect sa statement of assets, liabilities, and network. Lahat ng assets na meron ka, pera man o ari-arian, doon sa dokumentong yon, no? At kung nakalabas doon, dapat maipaliwanag mo kung saan galing yon. Yun po yung talagang sabihin na nating burden ng isang public official. Kasama yan sa tungkulin ng isang pumili na umupo sa public office. Pero ano pong as early as now, itong mga isiniwala ni dating Senador Antonio Trillanes na corroborated sinasang-ayunan din ng AMLA, ano po ibig sabihin nito? Ano po yung maaaring maging epekto nito? Siguro hindi lang dun sa image, hindi lang dun sa personalidad, kundi bilang isang opisyal ng gobyerno na meron ba lang ganito kalaki pumapasok at lumalabas na pera sa mga bank accounts. I would definitely hindi maganda yung imahe na pwede niyang ibigay sa isang public officer kasi on the record naman kung magkano ang sweldo ng isang public officer at kung ano yung dapat ipahin, no? Yun nga ang mahirap sa isang public officer. Well, yun ang isang kasama sa pagiging public officer. Kita mo at inikita mo ito ay napakalaki officially isang public officer yung burden na magpaliwanag yun doon sa public officer, no? VP Sara at ng kanyang mga kamag-anak, isang tungkulin yun. Hindi natin alam kung mapapaliwanag pero definitely yung burden nandoon. Hindi pwedeng parang walang bahala na lang yung ganong klase. At syempre sa dulo-dulo nito, may pagdidesisyon although ang nangyayari pa lang ngayon ay itong pagdedetermine, pagkatukoy pa lang ng Kamara kung may probable cause nga. Pero kapag nagtuloy-tuloy at nauwi ito sa Senado, ang pagdidesisyonan po ng Senado ay kung ano yung magiging parusa, di ba? Kung ano yung magiging hatol. Well, isa lang yung hatol doon. Pag-isa sa impeachment proceeding kasi walang ibang hatol dyan. Kundi kung mapatunayan, matatanggal ka sa posisyon. Yun lang talaga yung ibig sabihin ng impeachment, no? Iba pa yung criminal aspect. Yung let's say, sa Sandigan Bayan na yun, nung pagkatapos ng impeachment. Pero yung impeachment mismo, yung mangyayari na inaasahan kung let's say may probable cause at diniliver na sa Senado, yung articles of impeachment na tinatawag, kung ganun nga yung mangyayari, hanggang sa removal lang ng public office ang pwedeng mangyari dito. Yun lang yung hatol. Pero pwedeng manganak ito ng criminal cases after. Kasi wala na siya sa posisyon eh. Paano ba yun? Itatry ba siya bilang civilian na or hindi na public official? Kung natanggal na siya, hindi na siya public official. Siya sa public official. Saan ang punta na to? Normal court na lang or dadali pa sa Sandigan Bayan? Sa posisyon niya, Sandigan Bayan siya. Sandigan Bayan. At medyo malaki yung mga Sandigan Bayan dahil sa naging dati siyang public official. Tama po yun. Ang very peculiar din attorney, dahil nga kung pag titignan din natin yung mga nakalipas na impeachment cases,
sinasagot head-on. There's even a time na may dalawang Chief Justice yung talagang nag-participate pa, no, talagang umaten. Pero ito po, yung sa panahon ngayon, parang ang iba yung sagot niya eh. Hindi siya pumupunta sa proper venue. At may ibang sagot. Ito po ba, ano yung siyempre ang publiko, ang appreciation niya, ito may sinabi siya ganito. Pero kasi yung legalidad, yun ang proseso, ang tinatanggap lang doon, yung nangyayari sa kamara. Pero siya, sumasagot siya outside the venue. Ano yun? Part kaya ng strategy nila? Well, pwedeng strategy yan. Alam natin na maraming abogado at mukhang magagaling yung mga abogadong President Sara Duterte, no? At maaaring ang gusto nila, hindi nila ilabas yung kanilang alas until nandun na sa trial mismo, no? Pwedeng ganon. At yung public statement, pwedeng hindi pa gawing official, although syempre pwedeng i-quote yun doon sa proceeding sa Senado. So pwedeng strategiya to. Inasman siya, pwede rin strategiya yung magsalita ka para at least ma-set mo na yung tone ika nga, no? Pero isipin natin na ito ay isang impeachment proceeding. Hindi ito court proceeding na kung saan may formalidad ina-apply na common sa mga judicial process. Medyo stricto, pati yung pagkalap ng ebidensya, may strictong proseso. Ito, ang impeachment kasi, sabi nga ng Supreme Court doon sa naging desisyon nila sa Duterte versus House of Representatives, hindi lang ito isang legal process, political process din ito. Although constitutional, kailangan sundin yung konstitusyon, pero merong ambat dito ang pananaw ng taong bayan. Kasi ngayon, mamanmanan ng taong bayan kung paano mag-conduct yung mga impeachment House Senator Judges natin at yung mga representative na magboboto doon sa no? So, ito yung unique din dito. So, pati yung ganun sigurong nature ng impeachment proceeding, iniisip ng mga advice paano pumorma si Vice President Sara. Kasi kanina, na may napanood akong press con na ni Atty. Michael Powa na may binanggit siya doon na hindi mo na niya pwedeng i-default kung ano yung magiging nila, pangakap nila. Kaugnay doon sa kahapon na nangyari dyan sa Kongreso. At attorney, hindi kaya dahil naiintindihan nila na may political na aspect ito. At kung titignan natin yung numero sa mga survey, hindi naman mababa yung trust and approval rating ni VP Sara. Kaya meron silang leverage. Sa tingin nyo, yun yung ginagamit nila na para makatulay doon sa aspetong legal. Well, hindi siguro malayo na gano'n yung naging purpose. So, hindi siguro namin kailangan magsalita dahil wala kaming hinahabol. Ang gusto namin sigurong gawin ay hindi bumaba yung trust level sa amin. Maaaring gano'n. Hindi ako eksperto sa mga ganyan. Pero hindi imposible na gano'n yung magiging estratehiya nila. Kasi yun nga pakikinggan ng taong bayan, yun yung sa aking pananaw lang, although legal nga ito, ang titignan ng mga protagonist dito, yung mga nagpatawag ng impeachment at saka ni Senator ni Vice President Sara, yung paano ito tingnan ng taong bayan. 2028 ang tinitingnan dito. Hindi kaya, ginagaya na ng company VP Sara yung strategy before ni BBM ng panahon ng eleksyon. Hindi siya nagsasagot doon, pero patuloy tumataas yung kanyang trust rating na hindi kaya ganun, may natampot si VP Sara strategy ni BBM. Well, alam nyo, ito may mga resources para mag-hire ng mga magagaling na communication expert, no? Maaaring yun ang naging advice sa kanila. Pwede ring legal, pero hindi lang ito legal ang approach dito or ang factoring dito, pati yung political. Malinaw yan. Pero kung usaping legal, normal ba itong ginagawa na strategy ng company VP
Kasi kung legal ang titingnan mo, ang iniisip mo lang kung paano ito tatanggapin ng mga magdidesisyon mismo. Ito senator judges. Ay kung let's say sa Sandigan Bayan, ay yung justices lang ang inaalala mo. No? Paano kaya nila titingnan, magiging bias ba nila sa kanila ang pagtingin pag naging ganito ang asta ko. So, puporma ka sa isang pamamaraan na hindi mata-turn off yung mga magdidesisyon sa kaso ko. Ngayon, alam natin, let's say sa impeachment proceedings, no, may senator judges, siyempre aasahan natin sila na magdidesisyon ayon sa ebidensya. No, yun naman ang sinasabi nila. Pero hindi natin matatanggal na yung kanilang mga magiging conduct, ay papanuurin ng mga pwedeng boboto at hindi boboto sa kanila. So, magkaiba talaga yung pwedeng maging. Alright, sundan ko yung binabanggit mo pagdating na doon sa Senado, no? Di ba, nanunumpa yung mga senator judge, yung mga judges, di ba? Manunumpa sila na sa katotohanan, magbabatay lang sila sa ebidensya. Sadly, alam din naman na marami siyang andun. Marami siyang mga alay dun sa Senado. Ang tanong kasi ngayon is, ma-serve kaya yung purpose doon sa panunumpa ng mga senator judges kung may halong political yung exercise ng impeachment? Well, hindi naman necessarily na magkahiwala yung ganong klaseng konsepto, no? Kasi kung ikaw ay sumumpa at nakikita ng tao na sumumpa ka at hindi mo tinupad yung iyong panunumpa, pwede ring managot ka sa mga mismo mong butante. No? Pwede rin mangyari yun. So sa tingin ko, pwede naman pagtukmain yun. Ngayon, pero ang crucial dyan ay yung ebidensyang ipapakita. Kung ang taong bayan ay nakita rin yung ebidensya, at palagay ko yun yung mangyayari sa impeachment na ipapakita, at makikita ng taong bayan, ito hindi mo na ito wala nang ibang dapat interpretasyon na ito eh. Tapos iba yung interpretasyon ng senator judge, magkakaproblema siya. Tatalab kaya yung ganyan sa ilang mga senator dyan, iba dyan, Brusco, Marculeta, si Padilla, si Ateng, nandun din. Tatalab kaya yung binabagit mo rin, attorney? Well, halal sila. Halal sila. At binoto sila ng marami nating mga kababayan. So siguro, aasa tayo na paninindigan nila yung kanilang sumpa. Sumpa? Ay, di magtirik tayo ng kandila sa Quiapo. Titik na kandila ho, itirik ninyo. Pero balikan ko yung bigat, yung bigat ng mga pinakawalan ng detalye ni Trillanes at ng AMLA. Ito po ba sa tingin niyo enough na, bukod pa, hindi pa na isasantabi pa natin yung laman ng affidavit ni Madriaga. Ito pong nangyari kahapon, ito po ba ay sapat na para masabi natin na mayroong probable cause at magtuloy-tuloy yung pag-usad ng impeachment? Alam niyo po, una tingnan natin yung ano ba yung ebidensya na kailangan para may conviction na impeachment case. No? Siyempre, definitely hindi ito yung tinatawag nilang proof beyond reasonable doubt. Yung proof beyond reasonable doubt, ginagamit ito sa criminal cases. Kasi ang resulta ng criminal cases ay mapatunayan, makonvict ka with proof beyond reasonable doubt, kulong ka. May deprivation of liberty. Ito, tanggal ka lang eh. Iba pa yung criminal cases. So, mas mababa yung degree of evidence na kailangan mo sa conviction sa isang impeachment trial, no? Kaya lang, siyempre, yung responsibilidad na magtatanggal ka ng isang tao sa isang mataas na posisyon, ay mabigat din yun. So, siguro, i-weigh ito, titimplagin ng ating senator judges. Ngayon, probable cause ang pinag-uusapan. Itong probable cause naman, ito lang yung kailangan abutin ng ebidensya sa level ng House of Representatives. So definitely, mas mababa ito. Yung word na probable cause, ito yung dating ginagamit sa piskalya para alamin ng piskalya kung may sapat na ebidensya na pwede nang isampa sa korte ang isang criminal case. So ito lang, pag naniniwala ka sa isang reasonable na isang tao na talagang itong taong ito ay may ginawa, pwede mo na isampa sa korte. Kumbaga, hindi masasayang ang panahon ng korte pag inakyat mo to. So, in the same way, kung
ang dapat tingnan ng House of Representatives sapat na ba para hindi sayang ang panahon ng Senator Judges na magkaroon ka ng impeachment trial. Sa tingin ko with the evidence, meron na eh. No, kailangan mo lang sigurong ang mga abogado itatighten. Ibig sabihin yung walang tatlo kasi yung pinag-uusapan na yung una, yung confidential fund, ikalawa yung kahapon, yung sa ill-gotten wealth. And most likely, next week, mag-uusapan yung death threat. So, yung bang dalawang sunod na yun, si Madriaga sumalang, tapos kahapon si dating Senator Trillanes, ano ba, pwede ba sabihin natin boundary na tayo? Pwede na natin dali sa ano yan? Hindi, pero siyempre gusto mong patunayan lahat. Ngayon, yung sinasabi nyo ang death threat. Ang one kasi doon sa death threat, ang issue na yun, ang issue lang doon kung ano yung legal na interpretasyon doon. Right and slide left. Yeah, the stairs. You see the stairs there? Yeah. At sinabi niya yun. So hindi kailangan dito yung yung witness na gaya na katulad ng kay Trillanes at saka yung kay Madriaga. So sa pinang confidential fund at saka sa ill-gotten wealth. Siya na mismo. Siya na mismo. Usapan lang dito kung ano ang ibig sabihin nun. At yung isa sa mga ebidensya ron, yung video. Unless dininay nila na yung video siya talaga yun. Sa ganung klase ng pagbabanta, sabihin na natin, sa normal ng proseso, may kaya matusunan yun. Ang sasabihin nila siguro hindi naman ako seryoso, at meron ako siguro parang video. Pero sabi siya, It's 380. Salamat po sa panonood. Hanggang sa muli, ingat at God bless. Paalam po muna po. Samantala tayo ay gagawa na ng ibang video sa ating susunod na misyon. Paalam po. Ang pag-usap ng kaso sa formal sa pre-trial schedule 1 na ginabas ngayong araw. Sabi niya po kung na may tapos para paniwala ang may pananagutan si Duterte sa tatlong bilang ng President's Humanity kabilang ang murder at attempted murder sa ilalim ng Rome Statute. Ayon sa Korte, mga umano'y krimen ay bahagi ng malawakan at sistematikong pag-atake laban sa mga sibilyan sa Pilipinas mula yan November 2011 hanggang March 2019. Kaugnay na kampanya kontra iligal na droga. Ibinatay ng Korte ang desisyon sa mga ebidensya at argumento ng prosekusyon at depende sa pagdinig noong February 23 hanggang 27, 2026, pati na rin sa mga dokumento at pahayag ng mga partido at biktima. Ililipat na ang kaso sa isang trial chamber na magtatakda ng susunod na hakbang sa paglilitis at piniyak naman ng ICC na magiging patas ang proseso at bibigyan ng sapat na oras ang depensa habang igagalang ang karapatan ng mga biktima. Yan ang balitang kumpirmado. Steve, Yes. So linawin lang natin, ibig sabihin ito, confirmed, so tuloy-tuloy na yung trial. Dire-diretso. Oo, ito pa rin ito yung hinihintay natin. Ito yung pagkumpirma na sa charges ng dating Pangulo. Ibig sabihin, ang next niyan ay tuloy-tuloy na yung paglilitis para kay sa kaso nga crimes against humanity ni dating Pangulong Duterte. Kung kailan yan, meron na ba? Wala pa? So far, wala pa. Yan pa yung hinihintay natin na detalye mula pa rin sa ICC. Alright. Sige, maraming salamat, Steve. Salamat. Ayan po si